pumunta nga ako sa napakalawak na taniman ng gulay. Talagang kamangha-mangha ang mga tanim dito. Malulusog ang bunga, kitang-kitang alagang-alaga talaga. Hello mga bishi! Kanina nga ay pumunta ako sa isang napakalawak na taniman ng gulay dito sa Barangay Mabuhay, Roxas Oriental, Mindoro. Alam nyo ba mga bishi na pagdating ko dito sobrang namangha ako dahil yung tanim nila na talong ay nasa 2,500 na puno. At ngayong araw nga sila ay namitas, mayroon daw kasing umorder sa kanila ng talong. At 3 araw nga daw kung sila ay mamitas dito at ngayong araw nga nakapagpitas sila ng 9 crates. O diba sobrang dami nun mga bishi. Ang taniman nga na ito ay pagmamay-ari ni Sir Noel Manato Vizca at ni Madam Nerissa Ganoria Vizca. Alam niyo ba mga bishi na si Sir Noel ay hinirang bilang farmer hero? Ipinapakita niya kasi sa bawat tanim niya na mataas ang produksyon ng kanyang sakahan at maganda ang kalidad ng kanyang mga ani. Kwento nga niya kanina sa akin, sobrang dami niya na nga daw na i-demo ng mga tanim dito sa kanyang sakahan. Halos lahat nga daw sa kanyang mga ding-demo ay napakaganda ng resulta. Kaya naman tinagurian siyang farmer hero. O diba, napakabongga. Sa aking pag-iikot nga dito sa kanilang taniman ng gulay, mayroon nga akong nakitang mga tanim na sitaw at syempre mayroon din silang tanim na mga sili. Dahil nga hindi naman ako mahilig sa paghahalaman, tinanong ko kung ano ba yung plastic na color gray dyan sa kanyang tanim. Purpose daw pala niyan ay para hindi masyadong damuhin yung kanilang gulayan. Kami nga ay naglalakad at nagkwekwentuhan ni Ma'am Nerissa, napapansin ko na mayroon siyang pinuputol doon sa may dulo ng talong. Itinanong ko nga kung bakit niya ito pinuputol. Ang sabi niya sa akin, kapag daw pala nalalanta yung dulo ng suloy ng talong, ibig sabihin mayroon daw itong uod, kaya naman dapat itong putulin para hindi daw ito kumalat. At ang buhay ko nga, ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming tanim ng talong, as in mga bishi. First time ko lang talaga. Habang siya nga ay namimitas, mayroon ako nakita na sobrang laking bunga ng araw-araw na talong. Yun yung tawag dito sa ganitong klasing talong. Sabi nga sa akin ni Madam Nerissa, hindi niya daw ito puputulin dahil ito ay gagawin niyang binhi. Kasi sobrang hirap na daw ngayon makahanap ng binhi na araw-araw. Kaya nga siya tinawag na araw-araw na talong dahil araw-araw pwede kang mamitas dito, like araw-araw may bunga talaga siya at hindi nga daw niya ito pinapa-sprayan dahil araw-araw nga din daw siyang namimitas. Tinanong ko nga si Ma'am Nerissa kung ano ba yung mga factor na nakakaapekto para hindi maging maganda yung kanilang ani. Una nga niyang nabanggit, syempre yung normal at palagi nating problema, yung panahon. Kung nakaraan nga lang daw, nalugi sila ng sobrang laki dito sa kanilang tanim na kamatis. Tignan niyo mga bishi yung kanilang taniman ng kamatis. Nasira daw talaga siya dahil sa sobrang lakas ng ulan. Kasama naman daw yun sa laban, kaya naman sige lang, tuloy-tuloy lang. Yun nga din sa kanya, kapag sila daw ay nag-a-apply ng abono, hindi doon mismo sa puno, inatimpla daw nila yung abono. Hindi din daw sila mahilig mag-apply ng abono, like minsanan lang daw. Kaya naman tignan nyo yung bunga ng kanilang siling haba, ang ganda talaga mga bishi, ang kinis tapos ang haba. Dito na nga din daw sila kumukuha ng kanilang gagawing binhi. Pula na lang nitong siling haba, naging pula na siya kasi gagawin siyang binhi. Binigyan pa nga ako ni Madam na 2 piraso. O diba, may pantanim na ako. Mayroon nga din silang tanim dito ng mga kalamansi. Kaya naman habang nag-iikot at namimitas nga si Madam na talong na araw-araw, eto nga't naki-eksena pa ako, nagpitas na din ako ng kalamansi kasi mahal ang kilo ng kalamansi dito sa amin mga bishi. 6 to F1 nga pala yung variety ng talong na itinatanim ni na Madam Nerissa at sa buong pagtatanim daw nila ng talong, ngayon lang daw talaga sila nagkaroon ng napakagandang ani kasi itong kanilang tanim na ito ay magka3 buwan pa lang pero sobrang dami na daw nilang napitas dito. Tingnan nyo naman mga bishi yung kanilang talungan ang tataba talaga. Tapos ang bunga, ang kikintab at ang hahaba. Sabi ko nga kay Madam Nerissa na kapag umuwi yung aking asawa galing sa Japan, gusto ko din na magkaroon kami ng ganito kalawak na taniman. At ang akin ngang itatanim doon ay ang talong. Kasi kapag talong yung tanim mo, unang-una, palagi siyang kailangan sa kahit anong gulay. Mapapakbet, ginisa, kahit sa sinigang o laga man yan, pwede mo siyang maiulam. Naglilibot nga ako sa taniman ng talong. May isang klase ng talong na madalas kong naririnig sa mga usapan ngayon. At ito nga yung BT talong. Napansin ko ito online, lalo na dito sa Blue App, at tila napakaganda ng kalidad nito. Ito nga ay isang uri ng genetically modified crop na ginawa upang maging resistant sa mga peste, lalo na sa mga fruit and shoot borer na madalas sumira sa ating mga talong. Ang kagandahan pa nga daw ng BT talong, hindi na kailangan gumamit ng maraming pesticides dahil kaya nitong protektahan ang sarili mula sa mga peste. Dahil dito, mas kaunti ang kimikal na ginagamit sa tanim kaya't mas ligtas ito sa kalusugan at sa kalikasan. Sa ganitong paraan, mas tumataas ang ani at mas maganda ang kalidad ng mga talong. Kaya alam nyo mga bishi, kapag ako talaga ay
magkaroon ng taniman ng talong. Ay, bongga! Yung biti talong talaga yung aking unang-unang itatanim dito. Ito nga sa akin ni Madam Nerissa, dati daw nakikisaka lang sila sa mga lupain. Pero itong lupain na itong mga bishi ay kanila ng pagmamay-ari. Handa na nga daw sila sa pagtatanim ng gulay. Kaya naman ngayon, napapakinabangan na nila yung kanilang mga pinaghirapan. At papaano, unti-unti nakakapagpundar na daw sila ng kanilang sariling sakahan. O diba, nakaka-inspire. Hindi madaling magsimula sa pagtatanim, pero huwag kang mapagod mangarap. At nang ito, nagsisimula sa isang simpleng pangarap na unti-unting tinutupad sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at tamang kaalaman. Kahit maliit na bakuran, maaari mo nang simulan. At sino ba ang nakakaalam, baka balang araw ay magkaroon ka rin ng sarili mong taniman. Hindi man ito kasing laki ng komersyal na taniman, pero bawat halaman na itatanim mo ay bunga ng iyong pagsisikap. O eto, tignan nyo mga bishi, bandel-bandel na talong nga yung kanilang naani. Sobrang tagal na nga daw nagtatanim ng talong ni Sir Noel, tansyadong-tansyado niya na daw kung ilang piraso ng talong sa isang bandel. 82 pieces kapag 11 kilos at kapag small size naman, 106 pieces ang 11 kilos. Pero 10 kilos lang talaga yung order doon, mayroon lang risiko na isa. Maraming salamat nga po pala kay Sir Noel at kay Madam Nerissa Vizca dahil pinayagan po nila akong marating doon sa kanilang taniman. Na first time lang naming mag-meet ni Madam Nerissa, naramdaman ko talaga na grabe, sobrang bait niya sa akin. Kaya sana mga bishi, siya din ay inyong yakapin. Ang pangalan niya nga pala dito sa Blue App ay si Nerissa Ganoria Vizca. Mga content nga niya ay tungkol sa pagtatanim ng gulay. Kaya naman kapag manunood ka, matututo ka din talaga. Sobrang natuwa din talaga ako dahil sobrang dami nilang pinadala sa aking gulay. Mayroong talong, sitaw, pipino, kalamansi. Marami talaga mga bishi. Kaya maraming salamat po talaga Sir Noel at Ma'am Nerissa. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paalam!